Gusto raw ng puso kung ano ang gusto ng puso. Sa Ingles, the heart wants what it wants. Yes. Yan ang kasabihan na ginigiit na minsan, ang pag-ibig ay may sariling lohika na hindi tumutugma sa mga tanggap nating mga tuntunin. At sa labis-labis na anyo, hindi nito kinikilala ang mali at tama. Gaya po ng kwento natin ngayong Huwebes na kung tutuusin, wala namang nilalabag na batas. Pero hindi porke legal, ibig sabihin ay tama. Hindi ko nasasagutin kung ano ang tingin ko, pero tungkol sa ating dula sa araw na ito lang po ang dapat na malaman mo. 19 ang lalaki, 40 naman ang edad ng babae. Oo, 40 ang edad. Ulitin natin yan, 19 years old ang lalaki. At ang babae ay 40. At itong si babae ay best friend ng nanay ni lalaki. Hahayaan ko na lang kayong makinig mga kapatid kung paano sila humantong sa gantong sitwasyon. Simulan na natin ating tampok na drama na sinulat ni Vincent Manrique. Dito po sa Sana Lord, sabay-sabay po nating pakinggan ang dulang pinamagatang Love Ko, si Tita. Naku po! Talo na naman kapag ganito ang galawan ng mga kalaban. Hoy, Jojo! Pwede ba itigil mo nga muna yung paglalaro sa cellphone? Aba anak, malapit na yung finals nyo. Games pa rin ang inaatupag mo kaysa yung mag-aral. Lubayan mo na nga na tulungan mo akong maghain. Grabe ka naman, Ma. Sunday po ngayon. 6 na araw akong pumapasok at nag-aaral. Hindi po ba pwede mag-relax muna? Tsaka isa pa po. Hindi po pwedeng tigilan ng pagpipindot at matatalo kami, Ma. Ay naku, tigilan mo na sabi yan eh. Bayan, Ma. Ikakatok ko yan sa ulo mo kapag hindi ka nakinig sa akin. Nasaan na nga pala yung kapatid mo, si Ruby? Kanina ko pa hindi nakikita yun Si Ruby po, nandun kina Inang. Narinig ko po na nagpaalam siya kanina sa'yo na doon na daw siya manananghalian. Busy naman po kasi kayo kanina. Bakit po ba? Ang lakas naman ng kalaban. Ano ba to? Ay naku, may bisita kasi ako, yung kaibigan kong si Joyce. Natatandaan mo pa ba siya? 3 years kasi siyang nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Ngayon, uuwi muna siya rito sa lugar natin. Tita siya ni Christina, yung kaklase mo. Ano, naalala mo na? Sino po? Si Joyce? Syempre. Natatandaan ko na siya. Ang ganda po kasi ng kaibigan yung yun. Ma, ang bait-bait pa niya. Anong Joyce ka dyan? Tita Joyce ang itawag mo sa kanya. Wala kang galang na bata ka. Maricel, nandito na ako. May tao ba dyan? Ay, naku, andyan na pala siya. Teka nga. Ma, ako na. Ako na po ang magbubukas ng pintuan. Magandang tanghali. Nandyan ba si Maricel? Anak ko, ikaw si Jojo, di ba? Ilang taon lang kitang hindi nakita. Ang tangkad-tangkad mo na. Oo, opo. Kaedad siya ni Mama. Bakit ang bata pa ng itsura niya? Ay, naku Joyce, sa wakas nagkita na tayo ulit. 3 years ang nakaraan pero parang hindi ka nagbago Maricel! Diba? Sabi ko naman sa'yo, nakakapayat ang maging broken-hearted eh. Parang ikaw lang naman ang iniwan ng lalaki. Ako din naman separada na. Ang magaling na tatay nitong mga anak ko. Ay naku, Diyos ko, sumakabilang bahay na. Kapal lang muka. Kasing kapal lang bilbil nung bago niyang kinakasama. Grabe ka naman. Alam mo, pag ganyang mga lalaki tulad ng ex ko, hindi na pinag-aaksayahan ng oras para isipin pa. Ay, tama ka. Ay naku, bakit ba dito tayo nag-uusap sa may pintuan? Halika na. Dumiretso na tayo sa pagkainan. Lunchtime na. Ay, mabuti pa nga. Teka, ito nga pala yung mga pasalubong ko, Maricel. Pasensya ka na. At kung ano-ano lang yan, ha? Ay, napakadami naman itong dala mo, Joyce. Uy, salamat, Ay, halika nga, Jojo. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Magmano ka. At tulungan mo nga tong Tita Joyce mo sa mga dala-dala niya. Sige po, Ma. Joyce, ako na lang magbibit-bit nito. Anong Joyce ka dyan? Tsahin mo yan. Gumalang ka nga sa matanda sa'yo, Ay, naku Joyce,
Pasensya ka na sa panganay ko ha. Walang galang. Naman! Marunong naman po akong gumalang. Tsaka, sa totoo lang po, hindi naman kayo mukhang magkaedad ni Joyce. Ni Tita Joyce. Mukha pa po kasi siyang dalaga at hindi po katulad yun na... Ano? Sige, ituloy mo at sasapukin kitang bata ka. Talaga namang dalaga pa itong Tita Joyce mo. Magpapakasal na sana, kaso ayun, naloko din ng lalaki. Magkaedad kami, pareho kaming 40. Matured ang akong tignan kasi nga nagkaanak ba naman ako ng kagaya mong pasaway. Ay, si Mama talaga? To talaga. Maricel, masyado mo namang dinadaw ng sarili mo. Mukha ka pa rin namang single. I mean, single ka na rin talaga ngayon. Anyway, thank you, Jojo. Hindi ka lang tumangkad at naging mas magandang lalaki. Naging mas matulungin ka pa. Wala nga naman, Joyce. Tita Joyce. Basta ikaw, nanginginig pa. Jojo, dyan na lang ako sa may kulay green na gate. Salamat sa paghahatid sa akin dito, ha? Ang kulit kasi ng nanay mo, kaya naabala patuloy kita. Wala, okay lang. Malapit lang naman. At kahit malayo pa yan, ihatid kita kasi best friend ka ni Mama. Wow, ganyan ka ba kabait at kasweet sa mga naging classmate mo? Siguro ang dami mo nang nagiging girlfriend sa school. Hindi naman sa pagmamayabang pero may mga nagkakakrush sa akin sa school pero wala akong nililigawan sa kanila. Wala? Bakit naman? Don't tell me ba ang gusto mo, ha? Uy, joke lang, ha? Uy, hindi ako bading. Hindi ko lang talaga sila gusto. Para kasing mga immature sila. Gusto ko yung mga babaeng seryoso na sa buhay. Kasi pag ako nagmahal, seryoso din talaga. Sa edad mo ngayon, Jojo, pag-aaral lang ang dapat mong seryosohin. Magtapos ka ng pag-aaral, magtrabaho at tulungan ng nanay at kapatid mo. Pag nangyari na yon, makikilala mo rin ang babaeng mamahalin mo at mamahalin ka ng totoo. Maganda ang mga sinabi mo, pero tingin ko hindi ko na kailangan makatagpo pa ng babaeng seseryosohin ko. Kasi nakita ko na siya. Dahil nandyan ka na. Ano yung mga huling sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, pwede ka nang pumasok sa inyo. Sana'y dumalaw ka uli sa bahay namin para mapasaya mo ako. Si Mama. Naku, ikaw talaga. Anyway, salamat ulit, Jojo. Pakisabi rin kay Maricel na salamat lalo na dito sa menudo na pinadala niya sa akin. Alam na alam talaga niyang paborito ko tong putahing ito. Hoy, Christina! Anong sinisilip-silip mo riyan sa bintana? Bakit nagkakandahaba ang leeg mo? Ay, Tita Joyce, wala po. Sino po ba yung naghatid sa'yo sa gate natin? Si Jojo po ba yon? Ano naman sa'yo kung si Jojo? Dapat ba inimbitahan ko siyang pumasok dito, ha? Hindi naman po. Ito talagang si Tita Joyce, judgmental. Ay, nako Joyce, anak. Yang pamangkin mo si Christina. Abay, crush na crush yung anak ng kaibigan mo si Maricel. Kaya siya nag-ship ng course para maging kaklase niya si Jojo sa accountancy. Para mapalapit sa crush niya. Lola naman, hindi totoo yan. Bawiin niyo po yung sinabi niyo dahil baka mamaya maniwala si Tita Joyce at mabanggit pa niya kay nanay. Baka biglang umuwi yan from Dubai pag inisip niyang lalaki lang inaatupag ko kaysa pag-aaral. Ay, naku, okay lang namang humanga, Christina. Basta hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. Isa pa, 18 ka naman na. Ang iba nga may nobyo na sa edad na yan. Buti nga ikaw, crush lang. At saka mukha namang mabait yung si Jojo, hindi ba, Nay? Wala sa bait yan kung hindi naman responsable. Kita mo nga yung nobyo mong si Ramil. Bait na bait din ako sa'yo na yupak na yon. 8 taon mong itinuring na hindi iba. Tapos nung ikakasal na kayo, doon pa nakabuntis ng ibang babae. Ay, santisima. Si Lola Vera talaga, masyado nang naging man-hater. No wonder, tatanda na akong dalaga, wala pang manliligaw sa akin. Ay, nako Christina. Pinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo, ha? Kaya bawal ka pang magnobyo. Ang pwede lang magnobyo ay ang Tita Joyce mo. 40 na siya at huling biyahe na, kaya dapat maghanap na ng ibang lalaki. Nay, sa akin po talaga nauwi ang usapan. Ay, naku, dyan na nga muna kayo at makapagpalit ng damit. Pagbaba ko, kumain na po tayo ng hapunan. Jojo,
Bakit ba para tayong detective? Sino ba yung babaeng inaabangan natin dito? Eh, kanina pa tayo parang timon na nag-aabang dito sa palengke. Shh! Huwag ka maingay. May inaabangan nga ako. O teka, yan na pala siya. Yan na si Joyce. Joyce? Sinong Joyce? Wala naman ako nakikita babae na lumabas ng store. Ayan siya. Yung nakakulay pink na blouse. Sigurado ka bang sa yung sinasabi mong hindi nagpatulog sa'yo magdamag, ha? Medyo na grabe, nakaka-disappoint lang, Joe, ha? Maganda naman yung Joyce na sinasabi mo at slim naman. Kaso, Ray, halatang may edad na yan, eh. Ayun, oh. Puisit ka, Paul. Hindi na sana kita isinama kung magtatawa ka lang. Masyado kang seryoso, Jojo. Hindi kita question sa type mo sa isang babae. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Baka pag naging girlfriend mo si Joyce, imbes na sabihing bagay kayo ng nobya mo, mapagkama lang kayong mag-ina. Sino kaya yun kung maaga namang umuwi si Christina galing sa school? Bakit naman siya magdo-doorbell? Matingnan na nga lang. Magandang tanghali, Joyce. Tita Joyce. Oh, Jojo, bakit nandito ka? Inutusan ka na naman ba ng nanay mo, ha? Oh, halika. Pumasok ka sa loob. Mainit dito, eh. Hindi na. Alis din ako kaagad. Dinala ko lang tong menudo. Bagong luto to, kaya masarap talaga. Menudo? Yun talagang mas si Maricel. Napaka-thoughtful. Kaya lang bakit ka naman niya papagurin para lang dalhin to? At naka-uniform ka pa. Halatang galing ka sa school. Hindi alam ni nanay na narito ako. Ang totoo, sa akin galing yung menudo. Pero don't worry, malinis ang mga tinda sa karinderya na pinagbilhan ko niyan. Sa'yo? Bakit naman? I mean, hindi mo naman ako kailangang bilhan ito. Nagpagastos ka pa. Teka, magkano ba to? Babayaran ko na. Naku, wag na. Simple lang ang dahilan, Joyce. Paborito mo kasi ang menudo. Tsaka, isa pa. Gusto kasi kita. Maniwala ka man o hindi. Hindi ka talaga nawawala sa isipan ko. At kahit pagalitan ako ni Mama, wala akong balak na isuko ang pagtingin ko sa'yo. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, Jojo? Kaibigan ako ng nanay mo. Kasing edad ko siya tapos sasabihin mo ngayon sa akin na gusto mo ko. Ano to? Prank ba to? Lubayan mo nga ako, Jojo! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on sa sinabi ni Jojo sa akin nung isang araw. Bakit niya ba nasabing gusto niya ako samantalang sa agwat ng edad namin, parang nanay na nga niya ako. Nagalit pa siya nung inakala kong nagbibiro lang siya. Seryoso daw? Ay, grabe na talagang mga bata ngayon. Hindi na maintindihan ang takbo ng mga utak nila. Joyce! Aalis na kami ni Christina. Sigurado ka bang hindi ka sasama na makifiesta sa kabilang bayan? Baka hanapin ka ng tiyang Alma mo. Alam niya na umuwi ka rito sa atin pero hindi ka malang sasama sa prosesyon. Nay, kayo na lang po. Alam niyo naman na umiiwas na muna ako sa mga kamag-anak natin, lalo na kay Tiyang Alma na inimbitahan kong maging ninang sa kasal namin ni Ramil dati. Ikumusta niyo na lang po ako sa kanila at mag-iingat kayo ni Christina. O siya, sige. Aalis na kami. Uuwi kami bukas ng maaga para maiuwi ko yung paborito mong menudo sa piyestahan. Tita Joyce, aalis na po kami. Ingat kayo, Nay. Christina. Ay, makapagluto na nga ng sinaing. Dadagdagan ko na para magsasangag na lang ako bukas ng umaga. Hello, Maricel? Napatawag ka yata. Oo. Itatanong ko lang kung sumama ka ba kina Nanay Vera na makifiesta sa kabilang bayan. Hindi alam mo naman na ayoko munang kung sino-sinong kamag-anak ang magtatanong sa akin. Umiiwas talaga ako. Ikaw, makikipamiesta ka ba sa mga biyanan mo? Oo. Wala akong choice. Gustong makita ng biyanan ko yung inaanak mong si Ruby. Since wala naman doon ang ex-husband ko na walang ya, pupunta na rin kami. Kaya lang may isa akong problema, Joyce. Problema? Ano naman ang problema mo? Si Jojo kasi. Alam mo naman, masama ang loob niya sa tatay niya sa pag-iwan sa amin. Abang lokong batang yun, ayaw umuwi ron sa side ng tatay niya. O hindi siya sasama sa inyo? Oo. Nagpaiwan na rin, tsaka may laro ng basketball sa barangay namin. Ang problema, bukas pa kami uuwi. Wala rin naman si nanay, makikipamiesta rin. O anong maitutulong ko? Baka naman pwede, Joyce. Diyan ko na patulugin yung anak ko.
Nagpapaalam kasi na uuwi sa kaklase. Ay naku, wala akong tiwala eh. Baka mapahamak lang. Kesa naman mag-alala ako, pwede bang dyan na lang muna sa'yo si Jojo? Si Jojo? Bakit? Bakit naman hindi? Kung gusto ng anak mo rito, sige, wala namang problema. Kung gusto lang niya, huwag pilitin pag ayaw niya. Salamat, Joyce, ha? Isa ka talagang kaibigan. O siya, sige, tatawagan ko na yung anak ko. Pagkatapos niya maglaro ng basketball, dyan na kagad tumuloy, ha? Bakit ba ako pumayag na dito muna tumuloy si Jojo? Naiilang na ako sa kanya. Pag di naman ako pumayag, baka naman makahalata si Maricel. Ano na lang ang sasabihin niya pag nalaman niya yun? Naku, siguradong magagalit siya. I'm sure si Jojo na yan. Dapat umakto lang ako ng natural. Mas matanda ako sa kanya, kaya dapat hindi ako nagpapa-apekto sa kanya o kahit sa anong sasabihin niya sa akin. Oh, Jojo! Tapos ka nang mag-basketball. Halika, pasok ka. Oo, tapos na. Sorry, ginabi na ako. Umuwi muna kasi ako sa bahay at naglinis ng katawan. Nakakahiya kasi na makita mo akong pawisan. At salamat nga pala, dahil pumayag ka sa gusto ni Mama. Bakit naman ako hindi papayag? Nag-aalala sa'yo ang nanay mo. At bilang parang nanay mo na rin, naiintindihan ko siya. Halika, pasok na tayo. Sige, salamat Oo nga pala, hindi pa ako kumakain. Hinintay kita kaya sumabay ka na sa akin. Tagal na pala talaga kayong magkaibigan, Mama, no? Oo naman, high school pa lang kami, best friends na kami ng nanay mo. Sabi ni Mama, marami daw kayong manliligaw nun. Pareho daw kasi kayong cute. Masasabi ko naman na hanggang ngayon ay cute ko pa rin. Cute? Oh my God! Pang teenager lang yun. Joyce, kung ako ang iibigin mo, promise hindi kita lolokohin at hindi kita sasaktan. Teka, ano ba yung sinasabi mo, Jojo? Nababaliw ka na ba? Tumigil ka nga. Totoo ang sinasabi ko. Seryoso ako. Ay naku, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ng mga ganyang bagay. Please, tama na. Pag gumanyan ka pa ulit, hindi na talaga kita kakausapin. Kung kailan ang sarap ng tulog ko, saka naman ako nakaramdam ng uhaw. Makainom nga muna ng tubig. Ang dilim naman dito sa kusina. Pubuksan ko na nga muna yung mga ilaw. Ay! Ano ka ba, Jojo? Ano bang ginagawa mo dito sa kusina? Huwag mo sabihin nauuhaw ka rin. Oo, nauuhaw nga ako. Pero hindi sa tubig, Joyce. Kundi sa'yo. Ano ka mo? Ano ba yung sinasabi mo? Sa Tita Joyce ang itawag mo sa akin. Basta igalang mo ko. Ayokong tawagin kang kahit ano maliban sa pangalan mo. Kung hindi rin lang naman mahal o kaya baby. Please naman. Hayaan mo akong patunayan ng pagiging lalaki ko sa'yo. Tayo lang naman dito, Joyce. Ano ba, Jojo? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo nga ako yakapin. Hindi lang ang pagyapo sa'yo kaya kong gawin. Kaya rin kitang paligayahin sa aking mga halik. Ayoko! Ayoko! Huwag mo ako halikan! Malito! Ano ba? Wag! 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 Ay, Diyos ko. Panaginip lang pala. Ay, naku, nakakahiya kay Jojo. Bakit pa sa dami ng panaginip ko, yun pa talagang naghahalikan kami ni Jojo? Ay, ano bang iniisip ko dahil kung tutuusin, parang anak ko na siya. Oh, Joyce, ginabi ka na yata. Oo nga Kumain po, ka na. Nay. Hindi ko na nga po napansin yung oras eh. Pagtapos ko po kasi na mag-apply ng trabaho, lumabas naman kami ni Maricel kasama yung isang kaibigan namin nung high school. Kayo po ba ni Christina kumain na? Nauna nang kumain yung pamangkin mo at magre-review daw siya. Ako hindi pa kumakain at hinihintay nga kita. Halika, at paborito mong ulam, menudo. Dala ito nung anak ni Maricel, si Jojo. Si Jojo? Baka po pinadala ni Maricel tong menudo. Alam na alam niya talaga na paborito kong putahing ito. Bakit ba nagpunta na naman dito ang batang yon? Ang kulit. Mapagsabihan nga bukas.
Kung seryoso kasi siya sa panliligaw na tulad ito, kailangan na matauhan na siya. Dapat na niyang itigil yung kahibangan niya dahil hindi kami pwede. Hindi ako makapaniwala na talagang pupunta ako rito sa eskwelahan ni na Jojo para abangan siya. Dapat kasi magkausap na kami at linawin ko na kailangan na niyang huminto sa pagpunta-punta niya sa bahay namin. At lalo na sa pagkakagusto niya sa akin. Ay, teka. Si Jojo yun ah. Siya nga yun kasama yung mga kaibigan niya. Masundan nga sila at kailangan na talaga namin mag-usap. Jojo, ano ka ba? Huwag mo sabihin sa akin na nag-order ka na naman ng minudo. Ba, baka naman mapurga na sa minudo yung pinopormahan mo. Wala ka na ba ibang putay may bibigay, ha? Paul, ang sabihin mo riyan sa kaibigan natin si Jojo, wala na bang ibang babae? Hindi yung wala nang ibang putay. Ang daming fresh na isda sa campus, tapos yung medyo bilasan ang pipiliin niya, di ba? Yun ang Bert eh. Yun ang sinasabi ko dito kay Jojo. Ha? Kaso, tinamaan na yata dun sa matandang dalaga na kaibigan ng nanay niya. Maganda rin yung si Aling Joyce. Joyce. Kaso, may edad na eh. Magmumukha na niyang anak itong si Jojo pag nag-date siya. Sinabi mo pa? Sa bagay, ayos nga yata yung ganun, no? May jowa ka na, may nanay ka pa. Bakit nga ba kasi yung tiyahin pa ang gusto mo, ha, Jojo? Oo. Yung pamangkin na si Christina, patay na patay sa'yo. Tama. Pag-aawain mo pa magtiyahin pag nagkataon. Tsaka, alam mo ba, ang magiging problema mo kung sakali, yung mama mo siguradong kukontra yun. Tama. Oo, sigurado yun. Pwede bang tumahimik na kayo? Kaibigan ko ba talaga kayo? Ha? Huwag niyo nang problemahin ang diskarte ko. Sumuporta na lang kayo at huwag na magreklamo. Grabe naman ang mga narinig kong pintas na mga kaibigan ni Jojo sa akin. Well, sa bagay, totoo naman ang mga sinabi nila. Matanda na ako at parang anak ko na lang si Jojo. At hindi ko pinangarap na yun pa ang maging dahilan ng away namin ni Maricel. Tita Joyce, narito na po ako. Ang init at ang traffic talaga. Ang aga mo half day ka lang ba ngayon? Kumain ka na ba? Wala po yung isang professor namin kaya umuwi na lang kami. Kumain na po ako sa kantin kanina pero may dala po akong siomay. Ito po, nakalagay po sa styro. Marami po to, Tita Joyce, kaya pagsaluhan na natin. Aba, mukhang masarap yung siomay ha. Sige nga, patikim. Tamang-tama ang lasa, malinamnam at malambot. Saan mo ba ito nabili? Tita, bigay sa akin yan ni Jojo. Si Jojo? Naku, tita, ito po, tubig. Salamat. Okay lang ako. Ayun nga po, tita, bigay yan ni Jojo. Classmate kasi kami at kanina nagulat nga ako nung tinanong niya kung uuwi na ako. Nung sinabi kong oo, inabot niya sa akin tong siomay para may merenda raw tayo nila Lola Vera. Ganun ba? Kinilig nga ako, tita eh. Ay, sorry umamin na ako ng disoras sa bagay. Tita ko naman po kayo, kaya okay lang naman pagsabihan kita ng mga crush ko, di ba, tita? Oo naman. So, crush mo pala si Jojo. Sa bagay, mabait naman ang anak na yun ni Maricel. Ay, naku, tita, hindi lang basta mabait. Bukod sa may itsura siya, matangkad at masipag mag-aral. Hindi siya babaero. I mean, hindi siya yung tipo ng lalaki na basta may maganda sa school, popormahan na. Responsable siya at walang bisyo. Tapos, magaling pa sa mga sports. Aba, mukhang tinamaan yata ang pamangkin ko Opo, Tita Joyce. Pero secret lang po natin tong dalawa ha. Huwag din po sanang malaman ni Lola Vera at isusumbong ako nun kina Mommy at Daddy. Ikaw talaga. O siya, sige. Wala akong ibang pagsasabihan. Salamat, Tita Joyce. I trust you. Jojo, pwede ba kitang makausap? Ako? Sige, bakit? Tungkol ba saan yan? Kasi, itatanong ko lang kung bakit mo ako binigyan ng pagkain kahapon. Gusto mo ba akong ligawan? Ligawan? Naku, hindi Bakit mo naman naisip yung Christina?
Ganon? So bakit nagbigay ka pa sa akin ng pagkain? Bakit ang bait mo rin sa akin kung hindi ka naman pala nanliligaw? Hoy, narinig ko yan ha. Naku, Christina. Pasa panliligaw sa itong kaibigan ko si Jojo. Alam mo ko bakit? Hindi ikaw ang type niya. Yung Tita Joyce mo. Kaya kung ako sa'yo, ibaling mo na lang sa akin ang pagtingin mo. Sira ka talaga, Paul. Ba't kailangan sabihin mo pa yun kay Christina? Ikaw talaga. Ano? Si Tita Joyce ang gusto mo ha, Jojo? Totoo ba yun? Oo. Bakit? Masama ba na magkagusto ako sa isang mature na babaeng katulad niya? Pero bakit si Tita Joyce pa? 21 years ang agwat ng edad niya, Jojo. Nasisiraan ka na talaga ng bait. Baliw! Diyan ka na nga! Teka! Anong ginawa ko? Di tayo masasanay sa ugali ng mga babae, Jo. Christina, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. May problema ka ba? Nag-aalala sa'yo ang lola mo. Ayaw mo raw kumain. Bakit ba kasi, Christina? Ano bang problema? Bakit ka umiiyak? Si Jojo, Tita Joyce. Tinapat na niya ako. Hindi pala niya ako gustong ligawan. Ikaw pala yung gusto niya. Ikaw pala. Ano? Pero... Tama na, tita! Tama na! Huwag ka nang magkaila. Siyempre, alam mo na ikaw ang gusto ni Jojo. Alam mo yon kasi nakakasama mo siya at nakakausap. Imposibleng hindi siya nagpapalipad hangin sa'yo. Christina, kaya pala mabait siya sa akin kasi tita kita. Ang sakit lang din kasi sinabi ko sa'yo yung secret ko tapos alam mo na palang resulta pero hindi mo sinabi sa akin. Pinaasa mo pa ako. Siguro pinagtatawanan mo ako ngayon. Christina, teka muna, magpapaliwanag ako. Hindi naman kailangang sumama ang loob mo sa akin. Tita mo ko. Kapatid ako ng mami mo. Alangan naman gusto kitang masaktan. Tignan mo ko. Matanda na ako para sa ganyang bagay at matanda ka na nga, tita! Pero ito na tayo sa realidad. Matanda ka na pero hindi nun mababago ang katotohanan ikaw ang gusto ni Jojo. Sige po. Ayoko na muna ng kausap. Gusto ko mapag-isa. Christina, sandali lang! Buksan mo ulit ang pinto, please! Diyos ko, Jojo. Ano ba itong ginawa mong bata ka? Kailangan na talaga nating mag-usap ng masinsinan. This time, sisiguraduhin kung lulubayan mo ng panggugulo sa akin. Naku, Joyce, pasensya na. Ang tagal magpalabas ng professor namin sa last subject. Late tuloy ako ng punta rito. Tapos, medyo traffic pa kaya pasensya na talaga. Ano nga pala ang gusto mo? Ako na lang ang order para sa atin. Jojo, hindi ako nakipagkita sa'yo para makipag-date o sumabay sa'yong kumain. Kaya ako lang pinili ang fast food na to dahil malayo sa school niyo at konti lang ang kumakain. Para wala na rin gaanong makarinig sa pag-uusapan natin. Pag-uusapan? Ano naman ang pag-uusapan natin? May problema ba? Akala ko pumayag ka na makipag-date sa akin. Talagang excited na ako eh. Alam mo ba kung ano ang problema, Jojo? Ikaw at yung sinasabi mong pagkagusto mo sa akin. Oh, bakit naman? Ano ang masama sa damdamin ko para sa'yo? Seryoso naman ako ah. Sabi ko nga sa'yo, lagi kitang iniisip at talagang kumakabog ang dibdib ko pag nakikita kita. Lalo na pag ganitong malapit ka sa akin. Walang ibang babae ang nagparana sa akin nito, Joyce. Maniwala ka sa akin. Ano? Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo, Jojo? 40 na ako, matandang dalaga na ako. Hindi pwede ang iniisip mo, lalo na't matalik kong kaibigan ng nanay mo. Gusto mo bang magalit siya sa'yo? Sa akin? Wala akong intensyon na sirain ang pagkakaibigan niyo ni Mama. Wala naman ako nakikitang problema kung malalaman niya. Siguro nga magagalit siya pag nalaman niya na nililigawan kita, na gusto kita. Pero sa edad mo, wala naman ako nakikitang mali. Anong wala? Maraming mali. Isa pa, ayokong saktan si Christina. Gusto ka ng pamangkin ko at ayoko na ituring niya akong kakumpetensya. Pakiusap, Jojo. Tama na to, okay?
tumigil ka na, tigilan mo na ako, ibaling mo na lang ang pagtingin mo sa mga teenager na katulad mo. Pero Joyce... Wala nang pero-pero. Basta wag ka nang lalapit sa akin, kalimutan mo na ako dahil anak lang ang turing ko sa'yo. Anak lang! Isang buwan nang nakararaan mula nang kausapin ko si Jojo na tumigil na sa pagpunta-punta sa akin at pagbibigay ng pagkain. Nakinig naman siya at hindi talaga ako pinuntahan. Yun nga lang, nung iniwasan na niya ako, parang, naku, namimiss ko naman siya. At ngayon nga na narito ako sa bahay nila dahil inimbitahan ako ng nanay niya, bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso ko? Tila ba nasasabi ka kung makita ulit si Jojo? Ay, baliw na talaga ako. Baliw na talaga ako dahil iniisip ko na parang may pagtingin na rin ako sa teenager na anak ng kaibigan kong si Maricel. Jojo, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para makita at makausap ka, Joyce. Isang buwan ako nagtiis. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag kang puntahan man lang dahil yun ang gusto mo. Kaya lang, na makita naman kita sa bahay namin kanina. Hindi ko na mapagilan ng sarili ko. Umuwi ka na, Jojo. Please naman, Joyce. Huwag mo naman ako pahirapan ng ganito. Kung tingin mo, baliw na ako. Nababaliw na ako sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo, Jojo. Hindi ko talaga alam. Bakit hindi mo alam? O alam mo pero hindi mo lang masabi. Hindi mo masabi na gusto mo rin ako. Hindi! Nararamdaman ko sa mga tingin mo sa akin. Kanina na miss mo rin ako. Please, sabihin mo na kasi na gusto mo rin ako. Paano kung sabihin ko na gusto na nga rin kita? Sa agwat ng edad natin, Jojo, magagalit ang nanay mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan mo? May nobya ka nga, pero kaedad naman ang nanay mo. Hindi na importante sa akin ang sasabihin ni nanay o ng ibang tao. Ang importante sa akin ay malaman kung gusto mo rin ako. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. 40 years old ka man, hindi ka naman mukhang matanda. Mahal kita, Joyce. Please, sabihin mo na meron tayo, please. Pwede nating subukan, Jojo. Pero please, isikreto muna natin to, okay? Oo, secret na ako, secret. Yes! Napakasaya ko ngayon! Huwag kang maingay. Secret nga eh. Alam kong wala kang kasama ngayon, kaya okay lang na magingay. Wow! Girlfriend ko na si Joyce! Wow! Joyce, salamat at pumunta ka rito. Ang lungkot dito sa bahay ngayon wala yung dalawang anak ko eh. Ang kulit kasi ni tatay, sinama pa sila sa farm. Ay, eto nga pala yung kape oh. Banana cue tsaka puto, tikman mo na. Oo, sige, akong bahala dito sa mga puto mo, Maricel. Uubusin ko yan. Ay, naku, si Jojo talaga text ng text. Mamaya ko na lang siya re-replyan. Kahit pa nga, miss na miss ko na rin siya. Hoy Joyce, sino ba yung text ng text sa'yo? May nobyo ka na bang bago? Ipakilala mo naman yan sa akin. Wala, ikaw naman, oo. Anong wala ka dyan? Ayan oh, ngiting-ngiti ka. Napansin ko nga na blooming ka nito mga nakaraang araw ah. Iniisip ko nga, Diyos ko, mukhang nadidiligan na ang tigang na bulaklak ng matandang dalaga kong kaibigan. Grabe ka, Maricel, ha? Yung bunganga mo. O, nahihiya ka ba? Aba, wag, Joyce. Masaya naman ang may karelasyon, ano? Ito nga si Jojo, ha, itong anak ko. Pakiramdam ko may nobya na. Ayaw lang sabihin sa akin. Aba, laging may ka-text. Sa umaga, pasipul-sipul pa. Ha? Oo. Bagay, okay lang naman sa akin. Ikaso bata pa siya. Sabi ko magtapos muna siya ng pag-aaral at mataas ang pangarap ko para sa anak kong yun. Sana lang kung magkakanobyo siya yung matino at saka mamahalin siya ng lubusan. Tubig, please. Eto ang tubig oh. Ano ba nangyari, Joyce? Okay ka lang ba? Oo, okay na ako. Ang sarap kasi nitong puto.
Sandali lang, Jojo. Huwag na tayong mag-holding hands. Baka may makakita pa sa atin eh. Ano naman kung may makakita sa atin? Ewan ko ba naman kung bakit kailangan pa natin magtago? 6 months na tayo magkarelasyon. Minsan, mas gusto ko na nga lang sa loob ng sinahan para kahit papano nakakahalik at nakakayakap ako sa'yo. Kaysa yung ganitong itinatago mo ko. Ay, naku, ang drama. Teka. Oh, bakit? Bakit parang kinakabahan ka? Wala naman. Para kasing nakita ko si Christina kanina eh. Parang nakita niya tayong magkasama. Nag-aalala lang ako na lalo siyang magalit sa akin. Ay naku, hayaan mo na yun. Pasasaan pa ba at matatanggap din ni Christina na ikaw talaga mahal ko? Bakit ba nagpunta ako rito sa bahay ni na Jojo? Ganito na ba talaga ako kadesperada na paghiwalayin sila ni Tita Joyce? Nakakainis nga at nakita ko pa sila na naglalampungan sa mall kahapon. Ang kakapal ng mga mukha. Hindi na nahiya sa mga makakakita sa kanila. Para na silang magnanay kung tutuusin. Yuck! Ikaw si Christina, hindi ba? Yung pamangkin ni Joyce? Anong sadya mo rito? Opo, ako nga po si Christina. Ang totoo po ay may sadya po sana ako sa inyo, Aling Maricel. Sa akin ba talaga? Ay, akala ko yung binata kong hinahanap mo. Wala rito si Jojo may pinuntahan. Aling Maricel, useless lang po ang magpapansin sa anak ninyo. May nobya na po kasi siya at sigurado ako na magkasama sila ngayon. Ano? May nobya na si Jojo? Wala siyang sinasabi sa akin Ay, pinaglilihiman na yata ako ng anak ko. Opo, tama po kayo. At magugulat po kayo kung malalaman niyo po kung sino ang babaeng pinili ni Jojo na maging nobya niya. Jojo, ano bang ginagawa mo rito? Diba sabi ko sa'yo, bukas na lang tayo ulit magkita? Namimiss na nga kita. Sa alam ko naman na wala rito sa bahay ninyo si Lola Vera tuwing linggo. Nasa kapilya siya kasama sina Christina na member naman ng choir. Wala ngang tao kaya mas lalong hindi ka dapat nandito. Ano ka ba? Siguro umiiwas ka, no? Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pagsasamantalahan ng kahinaan mo. Pwede bang pumasok tayo sa loob at makahalik naman ako? Sira ka talaga. Umuwi ka na. Saka ka na pumasok dito kapag legal na tayo. Kailan ba tayo magiging legal? Ayaw mo nga umamin dito sa inyo. Isa pa, dapat na ring malaman ni Mama. Kasi maliban sa nagdududa na siya na may nobya ako, matagal na rin ang 6 na buwan na pagtatago natin ang ating relasyon. Darating din tayo dyan, kaya huwag kang mainip. O sige, maghihintay ako at pipilitin kong huwag mainip. Basta ba, pahalik naman kahit sandali lang. Jojo, ano ka ba? Huwag mo nga akong yakapin. Sige ka. Baka hindi na ako bumitaw. Mahal na mahal kita, Joyce. Mahal din kita, Jojo. Joyce? Jojo? Anong ibig sabihin nito? Diyos ko, ano tong ginagawa niyo? Bakit kayo magkayakap at naghahalikan? Mama, ano pong ginagawa niyo rito? Maricel, sandali lang magpapaliwanag ako. Maricel, please. Intindihin mo naman. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Diyos ko, Joyce! Anong hindi sinasadyang sinasabi mo? Ginawa mo ang nobyong anak ko! Anak ko, nag-19 anyos pa lang! At ikaw 40 ka na! Maricel. Kung may malasakit ka sa kanya, kahit lumuhod siya sa'yo, sana iniwasan mo na lang! Hindi! Kinonsinti mo pa! Lumandi ka at sinagot mo pa siya! Joyce, nagpadala ka sa damdamin mo at hindi mo ako inisip! Hindi mo malang inisip ko anong mararamdaman ko! Maricel, alam kong mali ko pero please, huwag ka namang magalit sa akin na parang nakagawa ko ng karumal-dumal na kasalanan. Minahal ko lang si Jojo, hindi ko yun sinadya. Kusa ko lang yun naramdaman. Please, intindihin mo naman kami. Joyce, akong intindihin mo. Bata pa yung anak ko. Nag-aaral pa lang siya. At ikaw matanda ka na.
Kasing edad kita, hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Pati anak ko pinatulan mo! Maricel, pakinggan mo muna ako. Magkaibigan tayo. Oh, Diyos ko. Dapat anak din ang turing mo sa kanya. Hindi ganyan nakikipaghalikan ka sa kanya. Joyce, ano bang isip mayroon ka? Ang dami namang lalaki dyan. Bakit ang anak ko pa? Bakit? Ma! Tama na! Mahal ko si Joyce! Kahit anong gawin mo, hindi ko siya isusuko. Tumahimik ka! Ma! Tumahimik ka, Jojo! Anong sinasabi mo hindi isusuko? Itong babae nito? Aba, parang nanay mo na siya eh. Tapos gagawin mo siyang nobya? Huwag kang baliw ah. Uuwi na tayo. Kapag nabalitaan ko nagkikita pa kayong dalawa, kalimutan mo nang magkakilala tayo! Christina, ikaw ba? Ikaw ba ang nagsumbong kay Maricel ng tungkol sa amin ni Jojo? Ikaw ba, ha? Ako nga, tita. Ako nga. Bakit mo ginawa yon? Tignan mo nga, nagkagulo kaming lahat dahil sa pakikialam mo. Ginawa ko yon para magising ka sa katotohanan. Hindi kayo bagay ni Jojo. Para sa kaalaman mo, pinagtatawanan na siya sa school dahil para na siyang may sugar mommy sa katauhan mo. Naaawa ko kay Jojo at nahihiya dahil tiyahin kita. Christina! Ano ba nangyayari sa'yong bata ka? Bakit sinisigawan mo ang tita Joyce mo? Wala kang utang na loob, wala ka pang galang. Lola Vera, gumagalang naman po ako. Pero pinipili ko lang ang mga taong dapat igalang. At itong si Tita Joyce, hindi kabilang doon kasi wala siyang kahihiyan. Gawin ba namang boyfriend yung teenager na anak ng best friend niya, hindi na nahiya? Aray! Sinampal mo talaga ako? Sorry, Christina. Sorry na bigla lang ako. I hate you, Tita Joyce! I hate you! Diyos ko, anak. Ano ba nangyayari sa'yo, Jojo? Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo ang tita Joyce mo pa? Anak, magkaedad kaming dalawa. Parang nanay mo na siya. Oh, Diyos ko. Ma, kaibigan niyo si Joyce kaya alam niyo naman na matino siyang babae at... Joyce? Jojo, anak. Ang sabi ko, tawagin mo siyang tita. Igalang mo siya. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Mali ang relasyon niyo at hindi ako papayag. Sukdo lang tapusin ko ang pagkakaibigan namin. Ma naman. Simula ngayon, hindi ka na makikipagkita pa kay Joyce. Mali ang ginagawa niyo, mali! Ma, hindi niyo po ako naiintindihan. Mahal ko po si Joyce at mahal niya po ako. Patutunayan ko po sa inyo na hindi mali ang relasyon namin. Maloloka ako sa inyo. Bata ka pa, Jojo. Anong alam mo sa sinasabi mong pagmamahal? Basta, ang nasabi ko na. Iiwasan mo na si Joyce sa ayaw at sa gusto mo! Nay, kasalanan ko talaga ang lahat. Hindi ko rin naman kasi alam na mamahalin ko si Jojo. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko na kayang mawala sa akin si Jojo. Pero hindi ko rin naman kakayanin na magkagalit kami ni Maricel. Si Christina din nga masama ang loob sa akin eh. Paano, nanay? Joyce, anak, itumahan ka na. Namamaga na yung mga mata mo sa kaiiyak. Nangyari lang mga nangyari. Ang tanging magagawa mo na lamang ay itama. At kung anong sa tingin mo pagkakamali mo. Bakit ba kasi huli nang ipinanganak si Jojo? Bakit ba kasi hindi kami pwede? Nay, nasasaktan ako pag naiisip kong mga problema sa relasyon namin. Anak, nagulat talaga ako nang malaman ko na magkarelasyon kayo ni Jojo. Napakalaki kasi talaga ng agwat ng mga edad niyo.
Nagsisimula pa lang si Jojo. Ikaw naman ay nasa huling biyahe na. Wala naman sa edad ang pag-ibig, Nay. Pero anak, maraming hindi makakaunawa. Pero sang-ayon ako sa'yo. Wala naman talagang issue ang edad sa pagmamahal. Kaya lang, intindihin mo rin ang mararamdaman ng kaibigan mong si Maricel. Galit na galit nga siya sa akin, Nay. Ay, ganun talaga. Anak niya si Jojo. Samantalang ikaw ay matalit niyang kaibigan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan niyo na rin siya. Maasa siyang babahalin mo ang kanyang anak na parang sarili mo ring anak. At hindi bilang isang kasintahan. Alam ko naman, Nay. Naiintindihan ko naman. Sana lang papatawad ako ni Maricel at pumayag siyang magkausap kami muli. Handa ko namang tanggapin ang galit niya at handa ko ring hintayin ang kanyang pangunawa kahit gaano pa katagal. Matatapos na pala yung misa. Lalapitan at susubukan kong kausapin ulit si Maricel. Ang hirap na nga sa loob ko na isang linggo ko nang iniiwasan si Jojo kahit namimiss ko na siya eh. Galit pa sa akin si Christina. Nawalan pa ako ng isang matalik na kaibigan. Joyce, tapos na ang misa, anak. Ayun at lumabas na ng simbahan ng kaibigan mong si Maricel. Kung gusto mo siyang makausap, habulin mo na siya ngayon. Hindi yung nag-iiwasan kayo. Sige po, Nay. Lagi na lang din po kasi akong iniiwasan ni Maricel eh. Mabuti na rin pong magkausap na kami ngayon. Sandali lang po, Nay, ha? Saan naman kaya gumawi si Maricel? Ah, ayun siya. Maricel! Sandali lang, mag-usap naman tayo, please. Para naman tayong hindi magkaibigan yan. Oo, tama ka, Joyce. Para talaga tayong hindi magkaibigan. Sana naisip mo yan bago ka nakipagrelasyon sa anak ko. Hindi ko naman sinadya na mahalin si Jojo. Hindi ko kasalanan na may nararamdaman ako sa kanya. Paulit-ulit na nga akong humingi ng tawad sa'yo, di ba? Alam mo namang hindi ako masamang tao. Ayoko sa ganito lang mauwi ang samahan natin. Kaya sige na, patawarin mo naman ako, Maricel. Please. Patatawarin lang kita, Joyce. Kapag tuluyan mo ng dilayuan ng anak ko. Maawa ka sa anak ko. Ang bata pa niya, Joyce. Hayaan mo siyang makatapos ng pag-aaral at mag-mature ang pag-iisip. Mangako ka na lalayuan mo ang anak ko. Mangako ka, Joyce. Jojo, hindi ka ba lalabas din sa kwarto mo? Tanghali na. May pasok ka pa sa eskwela. Ano ba, Jojo? Ganyan ka na lang ba, ha? Hindi ka nakakain? Hindi lalabas ng kwarto at magmumukmuk ka na lang dyan. Yan ba yung sinasabi mong inspired sa pag-ibig? Yan ba ang napala mo sa pagmamahal mo kay Joyce? Ma! Tama na po! Tigilan niyo na po ang pagsasalita na masama tungkol kay Joyce. At sa kung ano man meron kami. Ano pa ba ang gusto ninyo? Napaghiwalay niyo na po kami. Aba? Napigilan niyo na ang relasyon namin kahit hindi niyo man lang hinayaan kung hanggang kailan kami tatagal. Hinadlangan niyo po ang kaligayahan ko. Ma, kaya paano na ako ngayon? Dahil sa ginawa niyo, nawalan na ako ng ganang mabuhay. Ano ka mo? Nawalan ka na ng ganang mabuhay? Aba, Jojo, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tingin mo ba kapag narinig ni Joyce ang mga salitang yan, matutuwa siya sa'yo at hahanga pa siya, ha? Ano nga magagawa ko, Ma? Hindi na ako gustong makasama o makausap man lang ng babaeng mahal ko. Tumigil ka na nga, Jojo. Paano kita papayagang makipagrelasyon kung ganyang para kang isang batang paslit? Sobrang bata mo sa kanya. Para siyang may anak na alagain. Hindi ako alagain, Nay. Jojo, kung talagang gusto mo si Joyce, magsumikap ka. Mag-aral kang mabuti at magtapos ng pag-aaral mo. Patunayan mo na kaya mo siyang buhayin at hindi ikaw ang bubuhayin niya. Naiintindihan mo ba ako, Jojo? Naiintindihan mo ba?
Tita Joyce, pwede po ba akong tumabi sa inyo dito sa upuan? Christina, ikaw pala. Siyempre naman. Pwede, bakit naman hindi? Halika, maupo ka. May kailangan ka ba? Tita Joyce, totoo po ba ang sinabi ni Lola Vera na aalis ka na raw bukas at babalik na sa Maynila? Aalis ka po ba dahil sa akin? Dahil naging masama akong pamangkin at naging dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Jojo? Babalik ako ng Maynila dahil doon na ulit ako magtatrabaho. At para kahit paano magbagong buhay na rin. Kahit kailan hindi kita sinisi, Christina. Pamangkin kita at mahal kita. Nahihiya ako sa'yo kasi imbes na suportahan kita sa crush mo, inagawan pa kita. Pasensya na. Sorry po, tita. Sa lahat ng masamang bagay na ginawa ko sa inyo ni Jojo. Sorry po. Ano ka ba? Okay na yun. Huwag ka nang umiyak dyan. Joyce, anak! Lumabas ka muna dyan at may bisita ka. Sandali lang po, Nay. Bisita po? Sino daw po, Nay? Si Jojo nandyan. Nakikiusap kaya pinapasok ko na. Nay, bakit niyo po pinapasok sa bahay si Jojo? Nangako na ako kay Maricel na hindi ko haharapin ang anak niya kahit kailan. Kausapin mo na at tao namang pumunta rito. Sabi niya sa akin huli na raw ito. Para naman hindi kayo magkalayo ng masama ang loob sa isa't isa. Sige na, anak. Kausapin mo na ng maayos. Sige po, Nay. Joyce! Salamat naman at pinagbigyan mo ako na makausap ka. 1 linggo na ako umaligid dito sa inyo. Alam mo naman kung bakit hindi pwede. Hindi na pwede, Jojo. Marami na tayong nasaktan. Mahal kita at alam ko na mahal mo rin ako. Yun nga lang, may mga bagay hindi talaga pwedeng ipagpilitan. Kaya sana huwag ka nang makulit para hindi na tayo parehong mas mahirapan pa. Hindi naman ako pumunta rito para manggulo, Joyce. Hindi ko na kayo guguluhin ni Mama sa usapan yung dalawa. Pumapayag na rin ako na hindi na muna kita lalapitan. Pero hindi ibig sabihin na isinusuko ko na ang pagmamahal ko sa'yo. Jojo, ano ba yung sinasabi mo? Magtatapos ako ng pag-aaral at maghahanap ng magandang trabaho. Patutunayan ko sa'yo na karapat dapat ako sa pag-ibig mo. Pagdating ng araw na yon, pupuntahan kita, Joyce. At sana, hintayin mo ako. Joyce, mag-iingat ka sa Maynila, anak ha. Kapag may oras ka, umuwi ka ulit dito. Nandito lang kami ni Christina, lagi maghihintay sa'yo. Oo nga, tita. Kapag bored ka na sa Maynila o stress sa trabaho, umuwi ka lang dito. At saka sa graduation ko ha, hindi pwedeng wala ka. Huwag kang mag-alala, Christina. Pagdating sa Maynila, magpa-file na agad ako ng vacation leave para sa graduation mo. Eto yung mga bagahe mo. Mag-iingat ka lagi, Joyce. Opo, Nay. Maraming salamat. Mag-iingat din po kayo lagi. Mahal na mahal ko kayo. Tita Joyce, nandito na pala yung tricycle na maghahatid sa'yo sa terminal ng bus. Aalis na ako, Nay. Christina. Pagpalain ka ng Diyos, anak. Sa akin ba, hindi ka magpapaalam? Jojo! Bakit ikaw ang nagmamaneho ng tricycle? Hiniram ko lang to sa kapitbahay namin. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam naman ako kay nanay. Hindi siya magagalit sa'yo o sa akin. Dapat hindi ka na nag-abala pa. Hindi naman pwede yun. Matagal pa bago kita muling makita. Tsaka, hindi ako papayag na hindi ako ang maghatid sa'yo sa terminal ng bus. Ay, ingat sa pagmamaneho, Jojo, ha? Opo, Aling Vera. Sige po, Nay. Christina, sasakay na po ako. Ingat po, tita. Mag-aral kang mabuti, Jojo.
Lagi kong ipagdarasal ang tagumpay mo. At ingatan mo lagi ang sarili mo, ha? Oo, Joyce. Lagi ako mag-iingat at magsisikap para sa'yo.